ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Huwag nating ipagdamot ang atensyon na pwede naman nating ipagkaloob sa ating mga magulang. Hindi naman ito dapat ipagmakaawa nila sa atin. Sa halip ay kusa itong ibinibigay ng mga anak sa kanila. Ikaw, kabarangay, meron ka bang magulang na papansin? Dear Papa Dudut, ang tagumpay, mga pagkilala, kahit na perang kinikita natin ay pwedeng utang natin sa ating sarili. Ngunit ang buhay natin ay utang natin sa mga magulang natin. Hindi lahat ng batang sinisilang sa mundo ay may kinamumulatang nanay at tatay. At kaunti lang sa mga nagkakaanak ang nagiging tunay na magulang. Yan ang mga bagay na natutuhan ko sa kwento ng buhay ko na ibabahagi ko sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Pero bago tayo pumunta doon ay gusto ko munang bumati ng isang magandang tanghali sa lahat ng mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ezra. 30 years old, taga Quezon City at nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Kung ilalarawan ko ang aking sarili ay masasabi ko na simpleng tao lamang ako. Pero mataas ang aking pangarap na umasenso sa buhay. Hindi kasi mayaman ang pamilyang kinalakhan ko. At bagaman hindi naman kami nanlilimos sa daan ay naranasan pa rin naming magutom noong araw. Simula na makapagtapos ako ng kolehiyo at makatapak sa kauna-unahang kumpanya na pinasukan ko ay tinatako na sa aking isipan ang layunin kong magpayaman pagdating ng panahon. Pwede ba? I'm not your little sister anymore. Tsaka 30 years old na ako, no? Alam ko, pero ikaw pa rin ang little sister ko. Ewan ko sa'yo. Ginagawa mo akong bata, sabing 30 na ako eh. Oh, ano bang dahilan bakit napatawag ka? Break time kasi namin eh. Busy ka ba? Hindi naman. Bakit nga kasi? Well, gusto ko lang ibalita sa'yo na na-promote na ako. Sure ba yan? Baka binibiro mo lang ako ha? Bakit ka naman gagawin yun? Sige nga. Biro lang. Ikaw talaga, masyado kang masungit. Siguro may dalaw ka ano? Aminin mo. Wala ka nang paki doon. Tsaka sinong di magsusungit eh. Pagdudahan daw bang nagbibiro lang ako sa promotion ko? Kung di ka ba naman malakas ang topak dyan? Chill, little sis. Hindi nga ako sabi little sister mo. Oo na. Nasanay lang kasi ako na tawagin kang ganon. Kumalma ka nga. Nakakapikon ka kasi. Hindi lang din ako makapaniwala na nangyari. Kasi nagpapatulong ka pa sa akin magdasal na sana mapromote ka. Tapos ngayon nagbunga na yung pagsisikap mo. Kaya nga eh. Masayang masaya ako para sa'yo. Deserve mo yan dahil pinaghirapan mo talaga na mapunta sa posisyon na yan. Saksi kaya ako sa mga sakripisyo mo sa trabaho na yan. Grabe, sobrang dedicated mo. Oh, thanks kuya. Tsaka tama ka na, deserve ko to kasi sobra ko nga pinaghirapan na makuha yung posisyon na to, no? Ngayon na nandito na ako, hindi pa rin dapat ako magpakampante. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, under observation pa rin ako sa posisyon kong to at walang puwang sa akin na magkamali. Ayoko mawala yung tiwala na binigay sa akin ng management, no? Marami kasing empleyado na nagiging kampante na lang matapos ma-promote kaya ayun, kung anong tagal nilang makuha yung pangarap nilang posisyon, ising bilis naman ng kisap mata mawala. Ay, kasalanan din naman nila eh. Masyado silang pabaya. Sa bagay, may tama ka dyan. Lagi naman akong tama. Sa katoyo. Kuya naman! Oh, high blood ka na naman eh.
Kalma sabi. Inhale, exhale. Inhale, exhale ko yung mukha mo eh. Ang ayos-ayos ng sinabi ko tapos hahaluan mo ng kabalbalan. Kahit mas matanda ka sa akin, parang di ka nagmamature. Ouch! Sakit naman nun. Masakit talagang katotohanan. Biro lang sa masakit. Hindi naman ako na-offend. Hindi ka talaga ma-offend kasi totoo. Half lang nun yung totoo. Whatever you say. Maya ba tayo? Nasabi mo na ba kay mama yung promotion mo? Hindi pa nga eh. Ikaw talaga unang tinawagan ko. Thanks, pero ano pang hinihintay mo? Sabihin mo na sa kanya kasi siya yung mas maraming ambag na dasal para makuha mo yung promotion na yan. Namanata pa yun sa simbahan ng Quiapo. Sigurado ako na matutuwa yun ng husto. Kaya nga kuya, nai-imagine ko yung mukha ni mama. Ay for sure, ipagkakalat agad nun sa mga amiga niya yung promotion ko. Hayaan mo na kasi proud lang naman siya sa'yo. Sabi ko nga. O siya, sige na. Tawagan mo na si mama para naman matuwa na siya. At sigurado ipagluluto ka nun ng paborito mong ulam mamaya. Ay, pag nangyari yun, pakisabi. Isama na rin yung paborito kong ulam ha. Bakit? Na-promote ka rin ba? Hindi. Pero ako pa rin ang gwapo niyang anak. Ewan ko sa mukha mo. Sige na, baba ko na tong call kasi tatawagan ko na si mama. Papadudot, kahit na sa edad kong 30 ay hindi ko pa rin mapigilang sisihin ang tatay namin dahil kasalanan niya kung bakit dumanas kami ng matinding hirap sa buhay. Kung di ba naman siya nagloko at sumama sa ibang babae, sana'y merong katulong ang aming nanay sa pagpapalaki at pagtataguyod sa amin ni kuya. Kaya nga kahit tatay namin siya ay hindi ko pa rin siya kayang patawarin. Pero kabaliktaran ko naman ang kuya ko dahil napatawad na raw niya si tatay dahil para sa kanya mas mabigat dalhin ang galit sa puso habang buhay. Sa kabilang banda, nagsilbing inspirasyon ang galit ko na yon para sa tatay namin upang magliyabang alab ng pagsisikap at pagnanasa sa aking puso na pagbutihin ang pag-aaral para maging asensado pagdating ng panahon. At masaya ako kasi nagbubunga na ang pinaghirapan ko. Kaya lang totoo pala na kapag bumigat ang iyong tungkulin ay bibigat din ang responsibilidad mo at sa ayaw at sa gusto mo ay maaaring maisaalang-alang ang ibang bagay tulad na lamang ng iyong sarili at ang iyong pamilya. Nagpapapedicure ka this oras ng gabi? Ay opo ma, ngayon lang kasi ako nakahanap ng oras para magawa to eh. Kaya nga, sobrang busy mo. Pansin ko simula nung na-promote ka, mas naging busy ka. Madalas late ka na umuwi rito sa bahay. Tapos ang aga-aga mo pang umalis, ni hindi na kita naaabutan pagising ko sa umaga eh. Ganun po siguro talaga kasi nga kakapromote ko pa lang kaya kailangan pang magpasikat sa mga boss. Ganun ba talaga yun? Opo. Ayan, tapos na akong maglinis ng kuko sa mga paa. Ayos na siguro to. Masyado na akong pagod para maglagay ng nail polish. O sandali muna anak. Bakit po? Saan ka pupunta? Sa kwarto po, matutulog na. Maaga pa naman. 10:00 pa lang oh. Mamaya ka na matulog. Paano po naging maagang 10:00? Late na po yan, tsaka inaantok na po ako. Ah, ganun ba? Paano yan? Gusto pa sana kitang makabanding. Kahit kaunting kwentuhan lang, ganun. Ang tagal na nung huli tayong nag-usap eh. Paano pong matagal na nag-uusap naman tayo ngayon? Hindi naman yung ganitong klase ng pag-uusap yung tinutukoy ko anak. Ano po ba kasing klase ng pag-uusap yon? Yung yung kagaya ng dati. Yung nakakapagkumustahan tayo, kwentuhan, ganun. Naku ma, wala naman na po tayong pag-uusapan at pagkukwentuhan kasi puro trabaho lang naman nangyayari sa akin. Baka hindi rin kayo makarelate sa ginagawa ko. Okay lang naman sa akin makinig ng mga kinukwento mo kahit hindi ako makarelate. Kasi hindi naman ako nagtatrabaho sa opisina ninyo. Mukhang hirap naman po nun. Ako kwento ng kwento tapos kayo nag-iisip kung ano yung ibig kong sabihin.
Baka ending yan, ipaliwanag ko pa sa inyo isa-isa yung mga sinasabi ko. Sobrang abala. Grabe naman sa sobrang abala, nanay mo naman ako. Hindi ka naman sa ibang tao magkukwento. Saka kung sa iba nga na sinasabi mong kliyente ninyo, matyaga mong pinapaliwanag yung trabaho ninyo. Sa akin pa kaya? Manaman eh. Totoo naman ang sinasabi ko ah. Bakit ka ba naiinis dyan? Totoo nga po, pero nakakainis pa rin. Tsaka, magkaiba naman kayo at ng mga kliyente namin. Sa kanila, may mapapakinabangan kami, kaya kailangan i-discuss namin ng maayos kung ano yung serbisyong binibenta namin sa kanila. Sa inyo, hindi naman namin kayo kliyente, kaya di nyo na kailangan malaman nangyayari sa trabaho ko. Ganun ba yon? Porque hindi ako kliyente o hindi kaya nagtatrabaho dun wala na akong karapatan? Kahit na nagtatrabaho pa kayo doon, tapos di naman sakop ng trabaho niyo yung mga ginagawa namin, wala pa rin po kayong karapatan na malaman. Mind your own business, ika nga. Sobra naman yun, anak. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Sorry kung nasaktan kayo. Kulit nyo kasi. Kung ayaw mong magkwento tungkol sa trabaho mo, ako na lang ang magkukwento tungkol sa mga ginawa ko rito sa bahay. Sensya na po, pero di ako interesado sa mga gawain niyo sa bahay kasi ano naman po, diba? Wala naman bago. Grabe ka naman sa mama mo. Kung di, sobra grabe naman. Hindi niyo ba na-realize na kayo yung grabe kasi sinabi ko na nga na inaantok na ako kaya gusto ko nang matulog pero pilit pa rin po kayo ng pilit na magkwentuhan tayo. Pag napuyat ako nito wala naman din kayo magagawa. Kainis talaga kayo kahit kailan. Papa Dudut, kahit ako ay nagulat sa inasal ko sa aking nanay ng gabing yon. Pero iniisip ko na lamang na baka dala lamang yon ng matinding pagod at stress. Sa trabaho lalo at kakapromote ko pa lang din. Ibig sabihin nangapapa ako sa bagong tungkulin na inatang sa mga balikat ko kaya sineryoso ko ng husto ang pagtatrabaho. Simula kasi noon ay mas naging busy na ako sa opisina namin at nawala na ng panahon sa ibang mga bagay. Kumbaga umuuwi lamang ako sa bahay para matulog ng saglit, para maligo at magpalit ng damit, kumain ng kaunti at pagkatapos ay umalis. Sa totoo lang, hindi yon ang una at huling pagkakataon, Papa Dudut, na nasungitan ko si Mama dahil sa paglalambing niya. Naulit pa kasi yon ng mga sumunod na araw. Hindi ko naman mababago ang ugaling yon sa kanya dahil ganong klase siya ng tao. Malambing talaga ang mama namin pero kung nung mga bata pa kami ni Kuya ay pwede niya pa kaming lambing-lambingin, pues iba na ngayon dahil mas priority na namin ang aming trabaho at pagpapahinga. Habang tumatanda ang tao, Papa Dudut, ay nababawasan ang panahon nila sa mga bagay na palagi nilang ginagawa noon. At ganon din sa mga tao na madalas nilang kasama. Ganyan ang realidad ng buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung tatanungin ninyo ako kung masaya ba ako sa ginagawa ko ng mga panahong yon ay masasabi kong oo. Natural, pangarap ko yon na matagal ko ring pinagsikapan. Kaya noong nagbunga na ang lahat ng paghihirap ko ay hindi ako makakapayag na makampante sa trabaho up to the point na mapabayaan ko na ito. Pero ang napabayaan ko naman ng mga panahong yon ay ang relasyon ko sa mama namin. Aaminin kong nakokonsensya pa rin naman ako sa tuwing nasusungitan ko si mama pero wrong timing naman kasi talaga ang paglalambing niya. Tapos madalas pang wala sa bahay ang kuya ko. Kaya walang ibang choice si mama kundi ako ang lapitan at kulitin. Sa totoo lang, binilahan na nga namin siya ng cellphone para meron siyang mapaglibangan. Kaso hindi naman niya yon masyadong ginagamit dahil hindi raw siya marunong. At kahit tinuruan naman siya ni kuya ay parabang ayaw naman niyang matuto. Hello, kuya.
Hello, little sis. Sabing wag mo akong tawagin ganyan eh. Sige ka, bababaan talaga kita ng cellphone. Chill. Kanina ka pa mainit ah. Kumalma ka nga muna. Paano ko kakalma eh, kanina ka pa tumatawag sa akin? Busy pa naman ako. Tapos na rin naman office hours at nasa bahay ka na. So paano ka naging busy? Unless inuwi mo trabaho mo dyan. Hala ka. Well, inuwi ko nga pero patapos na rin naman ako kaya lang bigla ka naman tumawag. At kahit pinatay ko na yung unang tawag mo, tumatawag ka pa ulit. Isa ka bang makulit na naging tao? Ano raw? Ay, ewan ko sa'yo. Ano ba kasing dahilan? Bakit ka tumawag? Make sure importante yan ha. Kasi kung hindi, sana tinext or chinat mo na lang. Abala ka eh. Sobra naman sa abala. Pero importante nga to. Tungkol saan ba kasi? Kay mama. Bakit? Ano nangyari kay mama? Ako nga yung dapat magtanong yan sa'yo. Kasi bigla na lang siya tumawag sa akin kanina, umiiyak. Ano ba kasi nangyari? Ay wow, buti nakatawag siya sa'yo no? Bakit naman hindi? Eh tinuruan ko na siya gumamit ng binili nating cellphone para sa kanya, di ba? Oo nga, pero di ba ayaw naman niyang matuto? Pero baka nagkukunwari lang si mama na hindi siya marunong tapos marunong naman pala siya. Pwede, pero hindi mo pa rin sinasagot yung tanong ko. Bakit umiiyak si mama sa call kanina? Tapos nagsusumbong, nakagagawan mo raw. Ano ba kasing ginawa mo? Ay nako, hindi ko alam may ganyang ugali pala si mama. Yung bang sumbongera? Di naman siguro niya sinasadya. Paano hindi sinasadya? Kamo tumawag sa'yo, umiiyak, tapos nagsusumbong. Mukhang alam ko na kung bakit niya ginawa yun. Si mama talaga? Bakit nga? Kani-kanina lang din kasi nasungitan ko siya. Paano hindi ko siya susungitan? Mantakin mo ba naman nagpapamasahin ng binti niyang nangangalay daw tapos nagkataon nagmamadali akong pumasok sa kwarto kasi may trabaho pa akong tatapusin. Kaya ayun, medyo nasigawan ko at nasabihang makulit. Kaya pala umiyak si mama. Hindi kaya napasobra naman yung sigaw at pagsasabi mo sa kanya ng makulit siya? Yung sigaw ewan ko na lang pero hindi ko naman gagawin sa kanya yun kung marunong lang siyang umintindi. Tsaka, totoo naman na makulit siya eh. Kasi, namimilit siyang magbonding daw kami at magkwentuhan katulad ng dati. Kitang iba na nga yung panahon ngayon. Hindi lang naman yun yung unang beses na nagkakaganon siya. Marami na at ako na lang palagi yung pinagdidiskitahan niya kasi lagi ka namang wala eh. Daig mo pa yung mga OFW eh. Ayos ah. Biglang balik sa akin. Totoo naman ah. Hindi ko na sana masusungitan si mama kung di ako palagi yung kinukulit niya makipagbanding sa kanya. Bakit? Ako lang ba yung anak niya sa ating dalawa? Di naman diba? Unless ampun ka. Ibang klase ka talaga, little sis. Sabing wag mong tawagin ganyan. Oh, kalma. Kalma ka lang. Paano kakalmain? Tigas ng bumbunan mo. Para na ako sirang plaka kakapaulit-ulit sa'yo na tigilan mo pagtawag sa akin ng ganyan eh. 30 na ako, hindi na ako bata. Sorry na. Huwag ka na magalit dyan. Wala na. Sira na mood ko nang dahil sa inyo ni mama. Tsaka lalo lang nadadagdagan pagkainis ko kasi feeling ko tinatakasan mo lang talaga responsibilidad mo bilang anak ni mama eh. Kasi ako lang nang ako yung naiiwan dito para asikasuhin siya. Partida, may sarili rin naman akong trabaho. Alam mo namang trabaho rin tong pinupuntahan ko, di ba? Anong magagawa ko kung madalas akong madistino sa malayo? Di naman ako makakontra sa mga big boss. Kahit na. Sana kapag nandito ka, huwag ka naman laging umaalis. O kung aalis ka man, isama mo si mama sa pupuntahan mo para malibang siya. Hindi yung ako palagi nakikita niya at akong kinukulit niya. Kainis. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung ganon ang pakiramdam ko ng mga panahong yon. Para kasi sa akin ay unfair na ako naman ang iniiwan or naiiwan sa bahay pagkagaling ko sa trabaho para samahan ng mama namin samantalang nasa malayo si kuya. At kahit natawag ng trabaho ang dahilan kung bakit siya nasa malayo ay hindi pa rin patas yon para sa akin. Sa totoo lang ay matagal ko nang gustong bumukod ng bahay pero tutol silang dalawa ni mama. Bukod doon ay lalo lamang akong nagtanim ng sama ng loob sa nanay ko dahil pakiramdam ko nakahahad lang siya sa pagtupad ng aking mga pangarap. Kailangan ko kasi siyang laging isipin sa tuwing nagdidesisyon ako. Ang unfair lang kasi, hindi nga ako nag-baby para ma-enjoy ko ang buhay ko pero required pala akong alagaan at samahan ng mama namin. Hindi lang naman ako yung anak sa aming dalawa, Papa Dudut. Dahil sa isipin at damdaming yon, ay mas lalong naapektuhan ang relasyon ko sa aming nanay. Lalo na nung nakalimutan ko siyang batiin sa kanyang kaarawan, Papa Dudut.
Nakakatampo ka naman. Ha? Bakit po? Anong ginawa ko sa inyo? Nagtatanong ka pa talaga? Inabot na lang ng umaga pero hindi mo man lang ako binati ng kahit happy birthday, Mama. Inantay ko talaga yun buong maghapon na sabihin mo kahit sa text man lang. Pero wala, hindi mo nagawa. Tapos kagabi, magsasalita pa lang ako para ipaalala sa'yo na birthday ko kahapon. Pero sinabihan mo na ako kaagad na pagod ka. Kaya natahimik na lang ako at nagmukmuk sa kwarto. Pagod naman po talaga ako at hanggang ngayon pagod pa rin po ako. Tapos bubungaran niyo ako ng ganyan. Niwala mo ng pagod morning para sana kahit papano gumanda-ganda mood ko. Ewan ko sa inyo, dami niyo sinasabi. Tsaka, ano magagawa ko kung wala talaga sa isip ko yung birthday niyo kahapon? Di ko na mababalik yung araw, nangyari na eh. Hayaan niyo. Sa susunod na taon, babatiin ko na kayo saktong 12:00 pa lang ng madaling araw pagsapit ng birthday niyo. Hindi ko naman sinabi na batiin mo ko ng eksaktong 12:00 ng madaling araw Hindi nga po, pero yun na rin tinutumbok niyo eh. Nagtatampo kayo kasi hindi ko kayo nabati nung birthday niyo. Kaya nga para makabawi ako, bago pa lang kayo mag-birthday, babatiin ko na kayo tapos uulitin ko saktong 12:00 ng madaling araw. Ano, masaya na kayo? Bakit ka ba kasi nagagalit? Naglalambing lang naman si Mama sa'yo. Hala, bakit kayo umiiyak Nire-real talk ko lang naman kayo. Tsaka, puro kayo lambing, puro kayo banding na para bang hindi ako busy sa buhay ko. Yung totoo, wala na ba talaga kayong maistorbo sa pamamahay na to kundi ako? Ako na lang kasi nakikita nyo Nandiyan naman si kuya pag umuwi siya sa bahay katulad ngayon. Andun lang siya sa kwarto niya. So bakit sa akin lang kayo lagi lumalapit? Nagpapahinga pa yung kuya mo. Kasi gabi na siya nakauwi rito sa atin. Pero kahit papano, hindi niya ako nakalimutang batiin. May ibinigay pa nga sa akin na bulaklak sa kamaliit na cake. Sabi niya, bukas ko na lang daw hipan para makantahan ninyo ko. Oh, ano pang tinatampo-tampo nyo dyan kung nabate, nabigyan ng bulaklak at cake naman pala kayo ni kuya. At least may isa sa aming nakagawa nun kaya huwag nyo na masyadong dibdibin kung nakalimutan ko man yung birthday nyo. Meron pa namang next year Huwag na kayong masyadong dyan. Wala namang kasiguraduhan kung makakaabot pa ako next year, anak. Kaya nga bawat araw sinusulit ko na. Pinagsasasabi nyo, gusto nyo talaga ako makonsensya, no? Hindi naman sa ganun. Pero yun naman talaga ang totoo. Mahalaga ang bawat araw na lumilipas sa buhay ng tao. Kaya importante na sulitin natin yun kasama ang mga mahal natin sa buhay. Gets ko naman po. Pero sana maintindihan nyo rin na hindi naman pwedeng gano'n na sinusulit yung buhay kasama mga mahal nyo. Paano na lang po yung trabaho namin ni kuya? Paano na lang kami kikita ng pera na nakakatulong din naman sa atin panggastos dito sa bahay at pambayad ng mga bills? Sige nga, sagutin nyo para maintindihan ko yung tinutumbok nyo. Ay. Oh, kita nyo na? Kayo mismo hindi nyo masagot Alam nyo tawag sa ginagawa nyo, ma? Ano? Pagpapapansin. Masyado kayong papansin, kaimbyerna kayo. Buti sana kung toddler kayo kaso ang tanda-tanda nyo na May patampo-tampo pa kayo nalalaman. Ay, lalo nakakainis. Papa Dudut, alam ko na maling sagot-sagutin ang magulang pero nakakapikon na kasi si Mama ng mga panahong yon. Para sa akin ay napakaliit na bagay ay gusto pa niyang palakihin at gawing issue. Kinonsensya niya pa ako na hindi ko raw siya binati noong birthday niya na akala mo ay ginusto kong makalimutan. Hindi ko sinasadyang hindi maalala ang kaarawan ng nanay ko pero hindi sapat na dahilan yon para gawin niyang big deal. At kahit na umiyak si Mama ng mga panahong yon ay hindi lumambot ang puso ko sa kanya. Baka kasi isipin niya na tama siya sa mga sinabi niya sa akin porke siya ang nanay sa aming dalawa. At gusto ko rin sanayin ang sarili ko na pinangangatawanan ng mga bagay na sinabi ko dahil ma-pride akong tao. At gusto ko ay meron akong isang salita. Kaya hinayaan ko na lamang ang sama ng loob sa akin ni Mama at umasa ako, Papa Dudut, na lilipas din naman yon at makakalimutan niya pagdating ng panahon.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tama ako dahil lumipas din naman ang tampo ni Mama at kinausap na niya ulit ako tulad ng dati. Kinuwento ko ngayon kay Kuya at pati siya natawa na lamang dahil baka ganon daw talaga kapag tumatanda na ang tao. Nagiging matampuhin at sang-ayon ako kasi ganon din ang laman ng kwento ng mga katrabaho ko kapag nag-rants sila tungkol sa parents nila. Kung kailan nagkaedad ang mga magulang namin ay saka sila nag-aasal bata. At kaya ko nasabing asal bata dahil laging papansin na rin sila. Yun bang gusto nilang palaging kunin ang atensyon mo para mapansin mo sila? Halimbawa, nagpapatulong sila sa isang bagay na alam at kaya naman nilang gawin. Kasi gusto ka nilang makabanding. Kaya naman maraming anak ang napipikon lalo't pakiramdam namin ay napaka-demanding nila. Hindi pa naman sila nag-uulyanin o baldado para lagi kaming gambalain. May sarili rin naman kaming buhay, bakit kailangan nila laging pumapel, hindi ba? Dahil sa pagpapapansin ni Mama ay mas lalo ko siyang kinaiinisan at hindi pinapansin, Papa Dudut. Ezra, anak. Pwede mo ba akong ikuha ng tubig? Napagod ako sa paglalaba eh. Medyo hinapo rin ako kaya uupo muna ako rito sa sofa. Ano ba yan? Kita niyo nung may tinatapos pa ako rito sa laptop ko eh, tapos uutusan niyo ako? Nagmamadali kaya itong ginagawa ko. Ano ba kasi yan? Linggong-linggo nagtatrabaho ka. Wala kayong pake. Anong sinabi mo? Nagpo ka pa kung ganyan ka rin lang naman sumagot-sagot sa akin. Nakakainis na kasi kayo. Lagi na lang ako yung nakikita nyo, nandyan naman si Kuya para utusan nyo. Oh Kuya, magsalita ka naman dyan. Bigla ka na lang nanahimik, kanina dal-dal-dal-dal mo. Busy ako rito sa paglalaro sa cellphone, no? Huwag yun na akong isali sa away nyo ni Mama. Nananahimik na nga ako rito eh. Puro ka na lang laro sa cellphone. Wala ka ng ibang ginawa kung hindi maglaro kapag nandito ka sa bahay natin. Tapos mamaya aalis ka. Hindi ka pa nagsasabi kung saan ka pupunta. Kaya nag-aalala ako sa iyo eh. Tama yan, pagalitan niyo si Kuya. Bad trip naman. Ako na tuloy na pagdiskitahan ni Mama. Alam mo, kasalanan mo talaga to, Ezra. Paano naging kasalanan ko? Ako ba yung puro laro na lang sa cellphone ang inaatupag at umaalis nang hindi nagpapaalam? Di ba ikaw naman lahat yon? So bakit mo ako sinisisi? Ako nga. Pero kung di dahil dyan sa madaldal mong bibig, hindi sana ako pagkagalitan ni Mama. Nananahimik na nga lang ako sa gilid tapos pakikialaman niyo pa talaga ako. Sa laki mong tao, mapapansin ka talaga kahit manahimik ka pa dyan sa gilid. Sana kasi sumunod ka na lang kay Mama nung inutusan kanyang kumuha ng tubig. Nakuha niyo pang mag-away imbis na kunan ako ng tubig ano? Wala kayong awa sa magulang ninyo. Hindi niyo ba talaga kayang kumuha ng tubig, Ma? Oo nga. Sana kasi bago kayo umupo dyan sa sofa, inuna niyo na yung pagkuha ng tubig na maiinom. Hindi ko na kayang maglakad kasi pagod na nga ako. Masakit na ang balakang ko. Nahihilo na ako kaya umupo na ako. Pakiramdam ko nilalagnat pa ako kaya nanghihina ang mga kasukasuan ko. Hindi ba kayo nakakaintinding magkapatid? Paano kayo napagod hindi naman nakakapagod yung ginawa nyo? Naglaba kayo, oo, pero konti lang naman nilaban nyo, tsaka automatic naman yung washing machine natin. Baka gino-joke time nyo lang po kami, Ma. Paanong gino-joke time ang pinagsasasabi mo? Pwede ba yun? Opo, ganun kasi parents ng mga katrabaho ko. Sa akin din, nagsasakit-sakitan kasi papansin. Hindi ko gagawin yung magsasakit-sakitan kung totoo namang may masakit sa akin. Alam niyo sumusobra na kayong magkapatid eh. Kung magsalita kayo sa akin, para bang hindi ninyo ako nanay ah. Ayaw niyo pa talagang maniwala sa akin at sinabihan niyo pa akong papansin. Wala naman akong mapapala kung gagawin ko yun. Totoo na masama ang pakiramdam ko. Pero kung ayaw ninyong maniwala, bahala kayo sa buhay ninyo. La,
Mukhang seryoso nga si Mama na masama pakiramdam niya, little sis. Ha? Sige nga, hawak mo yung noo niya. Salatin mo kung mainit. Sige. Ma, hawakan ko lang po noo niyo ha. Ano, kumusta? Medyo mainit nga si Mama at mukhang mataas ang lagnat niya. Kaya nga kanina ko pa sinasabi sa inyo, pero hindi naman kayo naniniwala. Nakakabwisit kayong magkapatid. Sorry Ma, ikukuha na po kita ng tubig. Papa Dudut, para akong biglang binanlian ng malamig na tubig nang makumpirma naming hindi nga nagsasakit-sakitan si Mama dahil totoong may sakit siya. At hindi lang basta-basta ang taas ng lagnat niya ng araw na yon, kaya naman nag-decide na kami ni Kuya na isugod siya sa pinakamalapit na ospital. Mabuti na lamang at naagapan naman at napababa ang lagnat niya, pero kailan pa siya oobserbahan? Or kailangan pa siyang obserbahan. Kaya naman pinakonfine namin si Mama ng 2 gabi. Nang mga panahong yon ay marami kaming realization sa buhay ng kuya ko. Lalong-lalo na ako. Nagkamali ako sa naging trato ko sa nanay namin dahil nakalimutan ko na siyang igalang bilang magulang na nagluwal at nagdala sa akin sa mundo. At hiyang-hiya ako sa sarili ko kasi mas pinili kong pahalagahan ang aking trabaho kesa sa kanya. Ni hindi nga ako marunong magbalanse kaya naging masamang anak ako sa nanay namin. Kaya naman simula noon ay sinama ko na sa mga dasal ko ang paghingi ng tawad sa mama namin at pangako sa Diyos na babawi kapag pinagaling niya ang aming magulang. Mabuti na lamang at mabait at nakikinig siya kasi hindi nagtagal ay nakalabas na sa ospital si Mama. Sakto noon, Mother's Day ng araw na yon, kaya sinamantala na namin ni Kuya ang pagkakataon upang humingi ng dispensa sa kanya at bumawi sa aming mga pagkukulang, Papa Dudut. Happy Mother's Day, Ma! Ay, salamat anak. May in-order po ako sa inyo. Wow! Cake ba yung dala mo anak? Opo, in-order ko lang online kasi sobrang init sa labas. Sana lang di natunaw yung icing. Kahit na matunaw pa yan, kakainin ko pa rin. Katulad po ng inaasahan. Cake lover talaga kayo eh. Mismo! At magugustuhan niyo po to kasi masarap gumawa ng cake yung tindahan na pinagbilan ko. Siyempre, ube flavor din po to, yung paborito niyo. Wow! Hindi na ako makapaghintay kumain ng cake, pero saka na muna yan kasi hindi pa naman tayo tapos mananghalian. Sino yon? Ako na po. Puntahan ko kung sino yung nagdo-doorbell. O sige anak. May inaasahan ba tayong bisita ngayong araw? Ikaw ba anak? Ako po wala. Ako rin eh. Ma, pikit niyo po muna mga mata niyo. Ha? Bakit naman? May sorpresa po ako sa inyo eh. Ay nako, ito talagang mga batang to. Kanina nyo pa ako sinosorpresa ha? Sige na po. Pikit nyo na po muna yung mga mata nyo. Ay, sige na nga. Ayan. Teka, ilalapag ko lang po dito sa harap nyo. Alisin ko lang muna yung pinggan nyo tapos pwede nyo nang buksan mga mata nyo. Ngayon na? Pwede na? Opo, Ma. O sige. Wow! Ang ganda ng mga bulaklak na to, anak. Opo, kasing ganda nyo po. Nambola ka pa talaga. Pero maraming salamat talaga kasi may cake na nga ang bunso ko. Tapos may pabulaklak pa yung panganay ko. Walang anuman, Ma. Happy Mother's Day po. Salamat anak. Oh, bago ang lahat, selfie muna tayo. Sige. Gusto ko yan para may remembrance naman tayo. Tapos, i-post mo yan sa Facebook mo anak ha. Itag mo ko para makita ko rin at mapusuan. Siyempre naman po. Oh, ready na? Kanina pa kami nakapost ni Mama. Ang tagal mo kumuha ng picture. Ay, sorry naman po. Pero ito na nga oh. 1, 2, 3, say cheese! Cheese! Isa pa, dali! Ikaw naman maghawak ng cellphone, kuya. Sige, akin na. In 3, 2, 1, smile!
Oo siya, tama na yan. Tuloy na muna natin yung pananghalian. Akin na po muna yung bulaklak. Ilalagay ko muna sa sofa. Sige anak, salamat. Ay, thank you talaga. Kasi ginawa ninyong espesyal ang araw na ito para sa akin. Mas lalo kong minahal yung tungkulin ko bilang isang ina. Wala pong anuman. Tungkulin din namin bilang mga anak ang pasalamatan kayo't kilalanin yung mga sakripisyo at mabuti yung ginawa para maitaguyod kami ni Kuya simula pagkabata. At kahit na iniwan tayo nun ni Papa, kinaya nyo kaming buhayin. Kaya, sorry po talaga kasi naging masamang anak po ako sa inyo. Nawalan po ako ng oras at madalas nagagalit kapag naglalambing kayo sa akin. Sorry din po kasi di kami naniwala sa inyo ni Kuya nung sinabi niyong may sakit kayo. Sorry po talaga, Ma. Tama po si Ezra. Sorry po talaga kasi maraming beses namin kayo nabaliwala at pinagpalit namin sa ibang bagay yung oras namin na para sa inyo. Wala na yun. Napatawad ko na kayo kasi mga anak ko kayo eh. Hindi ko kayo kayang tiisin. Pero sana mayroon kayong natutunan sa nangyari para hindi nyo na ulitin sa susunod. Naiintindihan ko naman na may sarili kayong buhay. Kaya nga kahit kaunting oras lang para makabanding kayo yung hinihingi ko. Hindi ko naman intensyon na makaabala sa inyo. Alam naman po namin yun. Sorry po kasi tinawag ko kayong papansin. Pangako, hindi na po mauulit. Pangako rin po na paglalaanan na namin kayo ni Ezra ng oras para makabanding. Hindi nyo na po kailangan humingi sa amin dahil kami na mismo ang magbibigay nun sa inyo. Papa Dudut, masayang nagpasalamat si Mama sa amin ni Kuya at bilang ganti ay mahigpit naman namin siyang niyakap. Nagkapatawaran na kami at nakapag-move on sa mga nangyari at oras na upang pangatawanan ang aming pangako na hindi kakalimutan ang magulang na nagtaguyod at nagpalaki sa amin ni Kuya kahit na busy kami sa sarili naming buhay. Tama naman si Mama sa sinabi niya na hindi naman siya demanding sa oras namin. Masyado ko lang talagang minamasama ang mga paglalambing niya kaya nga hiyang-hiya ako sa kanya at nagsisisi na rin ako sa aking mga nagawa. Sa kasalukuyan ay natutunan na namin ni Kuya na magkaroon ng work-life balance para hindi rin kami madaling madrain at maaborido sa mga trabaho gaano man namin yon kagusto at kamahal. At sinisigurado namin kasama namin lagi si Mama kapag hindi kami nagtatrabaho. Madalas namin siyang dalhin sa iba't ibang restaurant na gusto niya nakainan o di kaya naman ay pumunta at ipasyal sa mga lugar na noon ay pangarap niya lamang napuntahan. At napakasarap pala sa puso na makitang masaya at para bang bata na excited ang iyong magulang sa mga bagong bagay na kanyang masusubukan at lugar na mapupuntahan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y kinapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin ang istoryang ibinahagi ko. Pasensya na kung sa umpisa ng kwento ay nainis kayo sa akin. Hindi naman ako perpektong tao, nagkakamali rin ako at hindi ko po dedepensahan ang sarili ko sa mga bagay na yon. Ang mahalaga ay tinama ko na ang mga pagkakamaling yon, lalong-lalo na sa mama namin na binabawian ko po ngayon ng oras at pagmamahal. Mahal na mahal namin ni Kuya ang aming mama, ang kaisa-isa naming magulang at wala kaming ibang panalangin kundi ang pahabain pa ang buhay niya. Maraming salamat po sa pagbasa ng liham ko. God bless. Ang inyong kapuso at kabarangay, Ezra. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.